Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan dito ang tatlong mga bagay kung bakit nagawang higitan ni Solana itong si BNB at siya po ang siya po yung nakuha po niya yung pagiging pang-apat na largest crypto. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan, as Solana continues its remarkable rally, we've highlighted three major factors that could be attributed to Solana's recent price surge. Kaya ayan, ito raw po yung mga tatlong mga bagay na posibleng nakatulong yan sa paglago ng presyo ni Solana. Yan, Solana has continued to record significant gains in recent times, ranking among the best performing coins. Kaya yan, totoo po yan. Siya po ang best performing coins sa taong ito. Solana surged by 48.8% in the past week alone, surpassing the $100 mark. Notably, Solana is up by 57.8% in 2 weeks and 93% over the past 30 days. Yan, si Solana po ang best performing na crypto. Ayan, sa loob ng taon na ito, excluded po or hindi po kasama yung mga meme coin. Kasi ayan, kapag yung pinag-uusapan po natin ay yung mga well-established na cryptocurrency, ay ayan, si Solana po ang masasabi nating best performing na crypto asset. Ayan, Sol flips BNB to become the fourth largest crypto. Kaya ayan, dahil po sa kanyang napakatinding performance ay nahigitan na po niya itong si BNB at siya na po ang naging ika-apat na largest crypto. Following its remarkable price rally, Sol flipped XRP last week to become the fifth largest cryptocurrency. While crypto community members were still in awe, Solana overtook Binance Chain's BNB to rank as the fourth largest crypto by market cap. Kaya yan. Yung una ay hinigatan po niya itong si XRP nitong nakalipas na linggo. At ayan, marami po talagang nasorpresa. Ayan, at habang maraming mga crypto community members ang nasurpresa dito sa ipinakita ni Solana, ay nagpatuloy pa ito sa pagpapakita ng magandang performance at hinigitan niya rin itong si Binance. At siya na po ang pang-apat na largest crypto by market cap. Kaya yan, Solana achieved this feat on December 22 after its market capitalization surged to $41.38 billion. Kaya yan, Solana flip BNB ayon po kay Borovic. Yan, nakikita po natin dito yung screenshot mula kay CoinMarketCap po ito. Ayan, syempre number 1 ay si Bitcoin, number 2 ay si Ethereum. Number 3 ay stablecoin na si USDT, dapat hindi po ito kasali. Number 4 ay ayan po si Solana. Kaya kung pagtatanggalin po natin itong si USDT ay dapat ay nasa number 3 itong si Solana. Ayan, number 5 naman po si BNB at number 6 si XRP. And since then, Solana has breached major resistance levels, rising to a remarkable $124.96 in the early hours of today. However, the coin plunged to $113 following a minor pullback in Bitcoin price. Kaya yan po yung naging performance ni Solana nitong mga nakalipas na araw. Yan, nung nabasag po niya ang kanyang major resistance line ay umangat po siya hanggang sa presyong $124.96. Ngunit nagkaroon po ng minor pullback itong si Bitcoin, ay ganoon din po si Solana. Ayan, bumagsak na rin po siya ng $113. Kaya may pagka-correlation itong si Solana at saka si Bitcoin sa ngayon. It is worth mentioning that Sol began its tremendous rally in October. As of October 1, the leading crypto asset changed hands at merely $21. Ayan, $21. Interestingly, Sol's price has increased over 5 times ever since. Kaya ayan, mula po nung October, ayan, buwan ng October, ay yung presyo lamang ni Solana ay nasa $21. Pero ayan, ngayon ay nagkaroon na po ito ng 5 times na increase sa kanyang presyo. Kaya ayan, in the hours leading up to the press time, Sol was trading at $113
$8.94, up by 2.4% over the past 24 hours. Despite its latest retracement, Sol is still ranked as the fourth largest crypto asset with a valuation of $48.02 billion. Three factors responsible for Sol's price surge. Ayan, ito po yung mga tatlong mga bagay na dahilan kung bakit nagkaroon ng surge ang presyo ni Solana. Solana's recent price surge is not a mere fluke but a result of multiple factors occurring at the same time. Kaya ayan, meron daw pong multiple factors na dahilan na nagaganap sa magkakaparehong oras. Kaya ayan po ang nagdulot sa price surge ni Solana. Rapidly growing DeFi sector. Decentralized finance projects on Solana have attracted the interest of crypto investors. This is reflected in the massive price of Solana's total value block or TVL. Solana's TVL has experienced steady growth since October 13, 2023, when it had a paltry $310 million lock across over 100 DeFi platforms. The network's TVL has now surpassed $1 billion to approximately $1.53 billion. Kaya ayan, ito po yung isang bagay dito na factors yan na naka-influence sa paglago ng market price ni Solana. Yung kanyang massive spike or paglago ng kanyang TVL. Ayan, ayon po rito ay dati ay nasa $1 billion ay umabot na po ito ng $1.53 billion. Ayan, ito naman yung pangalawa ay yung increased whale activity. Ayan, dumagsa po or dumami po ang mga whale dito kay Solana. In addition, there is growing interest in Solana among crypto whales. These whales are seen moving huge amount of Sol coins to and from exchanges. According to Whale Alert, crypto whales have shuffled 4.31 million Sol, equivalent to $264.31 million. Over the past day, the most significant whale activity involved the movement of 2 million Sol transferred from Binance to an unknown wallet. Kaya yan po yung mga aktibidad or activities ng mga whale. Pinapagalaw po nila yung kanilang mga malalaking mga holdings dito, mga Solana holdings mula sa mga exchanges. Ayan, papunta sa kanilang mga unknown wallets. Ayan, si Whale Alert, ito po yung tracker na nanghuhuli sa mga malalaking nagaganap na mga transactions or transfer. Kaya ayan, nahuli po niya ito, 2 million na Solana tokens. Yan ay nalipat po mula kay Binance papunta sa unknown wallet. Isa lamang po yan sa mga nakita ng Whale Alert na transaction ng mga whale. Growing user activity. Yan, ito naman. Biglang yung pagdami ng mga user activities dito kay Solana. Kaya yan, the number of monthly active addresses on Solana has also recorded a significant spike in December. On-chain data from the block shows that there were 10.46 million monthly active addresses in November. Interestingly, Solana's monthly active address in December is currently around 17.26 million. Aside from active addresses, a massive 7.67 million new addresses have been created on Solana this month. Notably, interest in Solana surged rapidly following the launch of meme coin Bonk. Kaya ayan, many members who miss out on the Bonk rally are hoping to position themselves as they anticipate the next meme coin on Solana that could give them massive profits. Kaya ayan po yung pangatlo. Biglang dumami po yung mga users dito kay Solana. Kaya dumami yung mga na-create na mga addresses dito. Ayan, bagong mga addresses. Ayan, at saka syempre yung mas naging active yung mga addresses naman, yung mga dating mga addresses. At syempre yung launching po kasi ng mga meme coin dito kay Solana ay yan na rin po ang isang nagdulot ng parang ng hikayat sa mga bagong mga users dito kay Solana para sila ay dumagsa. Kaya yan po yung mga bagay kung bakit si Solana ay nagawa po niyang lampasan itong si BNB at naging fourth largest crypto by market cap.
Kaya ayan, yung isa pong dahilan rito ay yung growing user activity. Ayan, dumami po yung mga users dito kay Solana. Increased whale activity. Ayan, biglang yung mga whales ay pinapagalaw po nila yung kanilang mga Solana holdings. At saka ayan, rapidly growing DeFi sector. Kaya ayan, ito naman yung pagdating sa mga decentralized finance projects naman ng Solana. Kaya yan po yung mga tatlong factors na dahilan kung bakit si Solana ay nagkaroon ng price surge. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.